Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chino Rodriguez, Pamasagrity Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na ito, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is Salubong 2025 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, sa spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. So guys, this reading is a pasabog 2025, no? This is a lubong. So, tingnan natin anong kaganapan sa buhay mo. Sagittarius ang ating mahagilap. So, guys, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ngayong 2025 ang ating mahagilap? So, guys, let's see. Angel Spirit, please give me information po. So, this is the King of Swords. Oh, no, may mga bagay na maglilitaw, no, may mga bagay na lilinawin sa iyo. May mensaheng parating sa iyo ang ating mga gabay. May mga bagay na kailangan mong pag-ingatan, may mga bagay na kailangan mong putulin o alisin. May mga bagay na kailangan mong maging matalino at maging wais, no? And this is something of the Hangman, no? In reverse, this is something under your perspective. Baguhin mo na yung pananaw, baguhin mo na yung mindset mo. No, kailangan alisin mo yung mga bagay na makakapagpasira, no, ng iyong mga plano or pangarap. No, kailangan mo ngayong 2025, kailangan mo maging practical at logic, no? At kailangan baguhin mo ng pag-iisip or ang iyong mindset, no? Kailangan mo ng magkaroon ng mga panibagong eksena. There's the Eight of Pentacles, just focus, no? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. At sinasabi dito, something dedicated, no? And of course, focus. Kumbaga naka-inward siya para magtagumpay, no? Parang inaano niya na kailangan niya maset tong gantong eksena. Kumbaga naka-focus siya, ayaw niya ng confusion, ayaw niya ng mga distraction, ganon. Kaya kailangan mong baguhin na, no, yung mga kaisipan mo na hindi ka dapat papadala ng mga tao sa paligid mo. And because there is something that the moon card for a truth reveal. May mga bagay na maglilitaw at lilinawin sa iyo at may mga bagay na magtutupad sa mga pangarap mo, no? So let's see. There's a Six of Pentacles. Ngayong eksena ng Salubong 2025 for Sagittarius, there's a Six of Pentacles. So nagtutuloy-tuloy na about sa finances for you, no? There's a give and take. So it means kumbaga kung nagpursige ka, nag-focus ka, there's a possible na aani ka na magagandang eksena. There's a Five of Swords, no? Just be aware, no? Sa lahat ng action na gagawin mo. Kasi may mga bagay dyan na kailangan mag-pay attention ka or kaya kailangan alisin yung takot at pangamba or kailangan mong tutukan yung sarili mo. Nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil sa actions mo na ikaw lang yung nagbibigay ng sakit sa ulo mo. Parang ganon. Kumbaga, ikaw yung nagbibigay stress lang sa sarili mo. Kailangan mong iwasan or kailangan mong iset aside yung lungkot or yung drama, kailangan mong alisin yan. And this is something that will force you with a good luck. No? Magandang mensahe ito dahil magkakaroon ka ng panibagong eksena dito. No? Magkakaroon ka ng bagong simula. This is something that will force you for destiny to happen. And because this is something blessed. Maaring ngayong 2025, maaring biyayaan ka ng magagandang opportunities. Kailangan mo lang klaruhin at ayusin, no? Yung mga bagay na makakatulong talaga sa iyo. So, let's see what is the Hangman reverse. So, this is a Five of Wands. So, ibig sabihin dito, may nagbibigay komplikasyon dito, yung mindset mo or pananaw mo. Alisin mo yan, no? Kailangan mo nang baguhin yung mga pag-iisip or kaisipan mo sa mga bagay-bagay or sa madaling salita, yung maisip ka sa mga bagay-bagay, yun siguro. Or else, kumbaga, parang nagiging malaki din dito siguro yung kung paano ka makipag-coordinate, no? Or paano mo paikutin yung eksena mo, no? Yun yung kailangan mo siguro baguhin. Alisin mo na yung negativities, no? Yung ganon. And toxicities.
Kasi kung nega ka, kung puro negative at drama nasa utak mo, walang mangyayari. Negative ang outcome niyan, no? Attraction niyan, negative. There's a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na manifest, no? May mga bagay na unti-unti mo na may sasakatuparan dito. And this is something the higher finds for a lesson learned. Matuto ka na. No, at may mga bagay na pinagdaanan ka dito na maaaring parang nagbukas sa kaisipan mo, parang lumiwanag ang utak mo na ito na, no, kumbaga, ito na yung pagtupad sa mga pangarap, nagbukas na yung pintuan, kumbaga, kailangan mo nang matutunan yung mga pinagdaanan mo from the past, no? Kumbaga, ito na inilantad na sa lahat ng katotohanan, no? Magpapakasyunga pa ka ba, or magpapaka-martyr ka pa ba, or di ba, parang gigisay mo pa ba yung sarili mo sa sarili mo, matika, parang gano'n. Kailangan matuto ka ng kumawala sa comfort zone mo, kailangan mo nang kumawala sa negativities. And because the Six of Pentacles represents the Five of Pentacles, see? Kumbaga, meron ditong kumbaga sobrahan sa gastos or sa luho. Ito yung something toxic traits, no? Yung kailangan mo pakawalan o alisin, baguhin. Yung pananaw or kaisipan mo, isa sa nagbibigay confliction dito yung nagiging magastos ka or maluho ka. No, kailangan mo na baguhin yan kasi nagkakaroon ng financial loss of financial crisis dahil hindi nagiging manageable yung finances, no, or control yung finances, and of course yung kumbaga mas malaki yung gastos mo kaysa malaki ang income mo, ganon, yung profit mo, yung sa salary mo, mas malaki yung gastos. Kailangan mong maging practical and of course logic, no? Doon pa lang sa unang mensahe sa'yo ng ating mga gabay, iikot ang kapalaran sa'yo, pero depende yan sa'yo. Kaya kailangan ayusin mo yung pananaw at of course, ayusin mo yung pag-uugali mo kung paano mo pangahawakan yung mga pinaghirapan mo, no? Kumbaga, being wise talaga. This is the Queen of Pentacles being a practicality and good sense pagdating sa entrepreneur. Kumbaga, pagdating sa business, business is business, no? Hindi ka dapat magbibigay ng information dyan na alam mo magagamit against sa'yo, no? Kumbaga, may mga tao dyan na hanapan ka ng kahinaan or hanapan ng kahinaan ng iyong negosyo, business, no? Kailangan maging practical and private ka pagdating sa mga ganyang bagay. The King of Swords because the Wheel of Fortune represents the strength card. No? There is something confident. Kailangan lakas naman loob mo, lakas naman pakiramdam mo, no? Kailangan mong pakawalan yung mga negative sa utak mo. Nakikita mo yan? There is something a good image and of course there is something ang ugly faces, no? Para pinapakita dito na sa likod ng mga tao sa paligid mo napakaganda ng iyong image, no? But definitely kapag nakatalikod ka na, napaka sirang-sira ka na, ganon. Or else, kumbaga, hindi mo kailangan magpanggap, no? Para lang gustuhin ka ng mga tao sa paligid mo. Bagkus kailangan mo maging totoo sa sarili mo, kung ano lang yung mga kaya mo at kung ano lang meron kayo lang ipakita mo at yun yung ibigay mo. Dahil, kumbaga, doon mo makikita yung mga tao sa paligid mo kung sino to talagang yung totoong nasa side mo or tanggap ka, kung sino ka, ganon. And there's something the Kingman of the Reverse because the Five of Wands represent the Two of Wands by choices, no? Ikaw pa rin yung pipili na sarili mong pahina or eksena, no? Kung ikaw yung, kumbaga, kung hindi mo babaguhin yung mga nakagisnan or nakagawian mo, no? Ganun pa rin at ganun pa rin yung mangyayari or yung ikot ng kapalaran para sa'yo, hindi na mababago yon. Kaya kailangan nasa sa'yo yan. Kung magtitake ka ng action, kung babaguhin mo yung mga nakagawian mo, nakagisnan mo, babaguhin mo na yan. And of course, there is the Eight of Pentacles and of course the Magician. Represent what? There's a Temperance for a perfect timing. So this is the moment, no? Para ipagkalob sa'yo ng langit lahat ng mga bagay na what you deserve. So this is something the Eight of Pentacles for just focus, no? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, hindi ka dapat nagpapadistract or hindi ka dapat naguguluhan. There's something Magician for manifestation. Kung ano man yung mga bagay o hangarin mo, kailangan mong maisakatuparan yan. There's something desires into reality. Kailangan kung ano man yung mga bagay na hinahangad mo or nakikita mo or minimithi mo, naway maisakatuparan mo na. There's a Temperance for a perfect timing or something of patient. No? Nasa sa'yo pa rin habaan mo, pasensya mo, para maisakatuparan mo yan. So, let's see what is the Moon card. And because there is the Hierophant, represent the Knight of Pentacles. So, this is something about security. Maging secure ka sa mga pinaghirapan mo. Matuto ka na, di ba? Kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, matuto ka na kung paano mo paiikutin at paglalaguin yan. Di ba? Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo para lang magustuhan ka ng mga tao sa paligid mo. Ganon. Kailangan maging authentic kang ikaw. Authentic self. Diba? Ganon. So, let's see what is the Six of Pentacles and the Five of Pentacles. Nire-represent with the Ace of Wands, something a new project and new plan. So, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, bagong plano, and because magkakaroon ka ng mga
new business or something, new ideas, new opportunities rather. So let's see what is the Five of Swords because the Queen of Pentacles. Nire-represent to with the Nine of Cups with a wish fulfillment. So matutupad yung mga pangarap mo basta maging practical and logic kapag dating sa finances. No, malaking factor talaga yung finances dito, guys. No, pagdating sa pagkakapera, malaking factor to sa buhay mo. Kasi nababago nito yung mga tao sa paligid mo. The more na maganda ang sitwasyon mo, maganda ka sa paningin nila. Kapag hindi maganda ang sitwasyon mo, oy, sirang-sira ka sa kanila. Kaya kailangan matuto ka ng i-private kung ano man ang mga bagay na meron ka para, diba, there's a something balance. So let's see what is the outcome. So this is a judgment for a week of inner calling. So tinatawagan ka na, you need to pay attention. There's a page of sword being curiosity. Kailangan matuto ka ng tuklasin, alamin, no? At matauhan sa mga bagay na pinagagawa mo sa mga nakaraan, no? Kailangan ito na yung panahon at pagkakataon para magising ka sa katotohanan. There's a King of Pentacles with a security and practicality. Kailangan maging practical ka sa mga bagay na pinaghirapan mo. That is something you support with the guidance, no? May sinusupport at may gumagabay sa'yo dito with an angel spirit or either ancestor guides, no? Kumaga may gumagabay sa'yo dito, mahal mo sa buhay. So let's see, guys. What is additional messages for salubong, no? Salubong para sa business and finances. Ganon. So let's see. Additional messages po, no? So this is something the Hermit card. Oh, spiritual enlightenment. So may mga bagay na nagliwanag na sa utak mo. No, kung ano talaga yung purpose mo sa buhay pagdating sa business industry. No, ibig sabihin na nagkakaroon ka na ng instinct, knowledge, no, kung ano yung kailangan mo gawin or kung ano yung kailangan mo talagang may isa katuparan, business, ano talaga yung priorities mo, ano ba talaga yung gusto mo. No, ano ba talaga yung in-demand ngayon or talagang, di ba, popular or pasok ngayon sa 2025 na business? No, this is the King of Cups, devoted for the person. Maaring asawa mo, jowa mo tong, or either your father, no, na maaring sinusuport at ginagabayan ka, no? Mahal na mahal ka. There's something, the Devil card. Just be aware, guys, there's a lot of evil eye around you, no? Kumbaga napapalibutan ka ng mga nega at toxic, no? Kumbaga, or either crab mentality, hihilahin ka pababa, na maraming taong ganyan, guys. And this is something that to observe, there's something decision. Na kailangan mo magdesisyon. Hindi ka dapat nagpapadala sa mga tao sa paligid mo. Gawin mo yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na kaya mo at kumbaga, alam mo, passion mo, love, mahal mo, yung bagay na ginagawa mo. And there's the Queen of Wands by confidence. See? Confident is your key to success. Kung magpapagulo ka, magpapadistract ka, hindi ka magtatagumpay. Kaya kailangan marunong kang pakawalan yung mga taong sisira na mga plano mo. Ganon. So let's see, guys, no? Pagdating sa love life and of course pag-ibig. So anong chika sa'yo ng ating mga gabay? Anong salubong sa 2025 ang mangyayari sa iyong mga pag-ibig? Ganun! Domino pag-ibig. And this is something the Six of Swords with the transition, no? Magbabago na ang sitwasyon pagdating sa buhay pag-ibig. Maaaring magkakaroon na relocations, and of course, changes for home, no? Magkakaroon kayo ng sariling bahay, or makakalipat na kayo ng bahay. And this is something the Sun card. Naliwanagan ka na eh. Kung ano ba talaga yung purpose mo, di ba? Kung ano ba talaga yung plano mo, kung ano ba yung mga bagay na gusto mo talaga. And this is something the Page of Wands, something a good news. May magandang plano, magandang balita na maaaring maangkop sa kagustuhan mo, no? Ito yung mga bagay na ginusto mo tong mangyari, so ito na ibibigay na sa'yo. And this is something the Ace of Cups. So see, love. So ibig sabihin nito, maaaring itong tao or jowa mo or asawa mo, maaaring mahal nyo isa't isa. Or either if you were being single, so may darating na bagong pag-ibig na magpapatibok sa pisikang puso mo, no? Kumbaga kung ikaw ay separated, maaaring manumbalik at ibalikan tamis ng pag-ibig. Or either if you were separated then, mayroon ditong, kumbaga may bagong makikilala ka. Oh, kilatisin mo muna, no? So let's see additional messages about sa health. Sa health mo, there's a Six of Cups. Oh, meron ka ditong nakaraang sakit o nararamdaman, no? Kumbaga magkakaroon ka na ng healing, no? Kumbaga magagaling ka na sa iyong karamdaman. And this is the Ten of Swords with a sabotage. May sumasabotahe lang sa'yo, may gumawa kasi sa'yo ng kulam, no? May gumawa sa'yo ng hindi maganda. It is your ex or either are related sa'yo or friend of yours or a family,
no, rather. And there's a star card for hope. May pag-asa na, gagaling ka na at kakawala ka na dun sa gumawa sa'yo ng hindi maganda. Ganon. So, let's see guys, no, ito ha, ito, ngayon lang natin gagawin to. Ang salubong for 2025 ay may additional messages for pasabog-bulabog kung anong mensahe sa'yo ngayon 2025. Kung ano may dadagdag sa buhay mo at sa kapalaran mo, no? Kung ano yung pasilip pa, no? So, let's see. So, this is something, the Two of Pentacles. Okay, there's something Two of Pentacles na nagre-represent with the balance, no? Magkakaroon ka na ng balanse na buhay, balanse na sitwasyon, no? And this is something, the Page of Cups, so something in intuitions. And because this is something of vibrations, no? Kumbaga, binibigyan ka na mensahe dito ng ating gabay na magkakaroon ka ng something na pakiramdam, no, paano mo babalansihin ang buhay mo at ang sitwasyon mo. Ibig sabihin dito, every single day or every single minute or something, every single hour or every single way, magkakaroon ka ng intuitions, no? Bibigyan ka ng babala, paalala, synchronicities or signs ng ating mga gabay. So, bibigyan ka ng mga mensahe na magbibigay sa iyo ng impormasyon para mag-pay attention sa kung ano yung nangyayari kaganapan sa buhay mo. So, ngayon, 2025, sinasabi sa iyo, ito yung bubulabog sa iyo na magkakaroon ka ng balanse dahil malayo pa lang tanaw na tanaw mo o makikita mo na yung posibleng maganap or posibleng mangyari, no? Kumaga magkakaroon ka na ng kaba, no? Gut feeling, ganon. So, let's see guys, no, what is Yin and Yang Oracle card represent what? So, let's see guys, no, what is a Yin and Yang Oracle card represent what? And there's an apology. May hihingi ng tawad from the past. Or either recently, no, ngayon, maaring may pupunta sa'yo na maaring humingi ng tawad, no, sa ginawa niya sa'yo. Oh my God, mag-ingat ka, no? Kumbaga baka humingi ng tawad to, pero hindi siya sincere. Just be aware ha. Baka may ginawa sa iyo to, tapos kaya nanghihingi ng tawad para hindi na bumalik sa kanya yung ginawa niya sa iyo. And this is something self-love. So mahalin mo yung sarili mo. Mas matimbang dapat ang sarili mo diyan. And this is something revert. So may babalik talaga, I told you so. May babalik talaga from the past, and this is something home, family. So magkakaroon talaga ng bagong bahay, and of course, masayang pamilya this 2025. Excuse me. So let's see what is the magical fairy messages. For magical fairy messages, this is some emotional healing. So guys, magkakaroon ka emotional healing dito, no? Lahat ng mga pinagdaanan, sakit, no? Kumbaga, lahat ng mga disappointment, regret, no? Lahat ng mga sakit talaga nagdulot sa iyo ng sama ng loob, maaaring unti-unti nang humilom. And this is something as for what you want. Humingi ka sa ating sa ating gabay, no? Sa ating Panginoon na kung ano man yung mga bagay na gusto mo at kailangan mo. So let's see what is the synchronicities. And there's a rest. Oh, ito na, this is the moment na makakapagpahinga ka na. Makakapagpahinga ka na. And of course, this is something communication. Kailangan mo lang makipag-communicate ng maayos. And this is something wisdom, enlightened. See? Unang bagsak ng baraha pa lang, dito pa lang sinasabi ko sa iyo lahat ng mga bagay na to lilinawin sa iyo at may mga bagay na lilitaw. May mensahe sa iyo ang ating gabay na kailangan mong maunawaan. So let's see what is the Romance Angels for Mystic Love Oracle deck. And there is something proposal. Oh, may bagong pag-ibig. Sabi ko na, there is something commitment. So, if you were being single, maaaring may bagong pag-ibig na maaaring mag-propose sa'yo, or either, kumbaga meron diyang matagal lang, diba, matagal na kayo nagsasama, or jowa, kaharutan, kumbaga meron na kayong magkakaroon kayo ng proposal. And this is something relationship reconnecting. Na meron ditong, kumbaga, matagal lang walang contact. So, ngayon, magkaroon ulit ka ng connection. And this is something peace. Magkakaroon ka na ng kapayapaan na gano'n. So, let's see what is Archangel Michael messages for you. For Archangel messages for you. And this is everything, explore your options, no? Oh, kailangan, kumbaga, tignan mo pa rin yung mga mas maganda pang opportunities, no? Choices, no? And this is something, keep your
eyes on your target intention. Ito yung sinasabi ko kanina. Ano ba talaga yung intention mo? Ano ba talaga yung gusto mo? Just focus. Hindi ka dapat nagpapadistract. Ganon. And of course, this is something a favorable outcome. Papabor din sa yung sitwasyon, guys. Diba? And this, of course, you and your loved ones are safe. No? Yung mga mahal mo sa buhay, safe naman daw. So, let's see what is the chakra messages. Chakra messages represent what? Represents confusion. See, may mga taong gugulo sa'yo, manggugulo. No, mag-iingat ka, huwag ka magpapa-distract. And there's a services, no, maaring public servant ka or services yung work mo. And this is something passion. Gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. No? Kumaga, huwag kang babase sa mga tao sa paligid mo para lang maging masaya ka. Dapat marunong kang kontento or maging masaya ka sa kung ano man na meron ka. Hindi ka dapat bumabase sa iba. Additional messages. So, this is something flowers. So, blue. May pasabog na maaaring mamulaklak na. Oy. Diba? Mukhang yayabong lang yung finances, love, and career. Magbibigay kulay ng mga panibagong eksena. And there's a let go. Kailangan mo na pakawalan, bitawan, no? Yung mga bagay o nega sa paligid mo. So, let's see what is additional messages for Monsology. Represent what? Represent, be bold and make the first move. So, see, ikaw yung gagawa ng action at ikaw yung gagawa ng eksena kung paano mo babaguhin yung nasa paligid mo or yung sitwasyon mo. And of course, this is something a time to give rather than take. Mas maganda ikaw yung nagbibigay oras kaysa ikaw yung nangihingi. No? Mas may kayo nagbibigay at kumbaga, proceed ka for another time or effort. No? And it goes to time for healing. So, this is the moment maaaring unti-unti ka nang humilom at gumaling. Ay! Diba? May paghilom at recovery talaga ako na sense dito. And this is the, parang message na for you na ngayon 2025, malalaman mo lahat. Mawiwindang ka sa malalaman mo. Ganon. And improving health. No? See? Magkakaroon ka na, talaga may kagalingan talaga, improving health. Mag-i-improve talaga health mo. And listen to your intuition. Ito yung sinasabi ko, malakas at kumaga, mag-iiba yung pakiramdam mo. No, ngayong 2025, iba yung senses mo talaga. And this is something to promise. May pinangako at may pinagkasunduan. No, ito yung mga bagay na matatapos na or legal matter man yan, no? Additional messages for Archangel Raphael. Represent what? Prayer works. No? Talaga yung pagdadasal talaga makakatulong talaga yan. And this is something solid. Kailangan mo ng araw ha. Kailangan mo magpa-araw. At kailangan mo na sinag ng liwanag. And this is something organic food. See? Kailangan mo rin ng mga organic na pagkain. No? Yung mga herbs. Mga fruit and vegetables. And of course, there's a sunlight. Parang kailangan mo dito na magpa-araw, magpapawis. Ganon. For an energy, represent what? And there's an angel of balance. See, magkakaroon talaga ng balance na eksena. And this is something at the thinking woman. Oh, if you were a woman, overthinking ka, kaya nagkakaroon ka ng anxieties, sleepless nights, no? Kasi ikaw yung ito yung sinasabi ko, nagkakaroon ng self-sabotage that because of you, no? Ikaw yung gumagawa ng stress mo, ikaw yung gumagawa ng, kumbaga, ikalulungkot mo. Ayun yung kailangan mong pakawalan, yung drama, no? Hindi mo kailangan mag-isip, hindi mo kailangan na, kumbaga, kailangan mong mag-proceed, no? Na maisa katuparan o matapos yung mga problema pinagdaanan mo. Hindi mo kailangan dumagdag ng problema. And it's safe for you to love, no? It's safe ka naman daw pag nagmamahal. Kaya sinasabi sa'yo, there's a deception. No? Kumbaga, there's a false mask. Na minamahal ka nila dahil sa ganito ka. Kailangan mahalin ka nila sa kung ano man na talaga ang meron ka. Hindi mo kailangan mag-pretend, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo para tanggapin ka nila. Kailangan maging authentic self ka. Maging totoong ikaw. Additional messages. And there's a failure. May mga pagkakamali, may mga kabiguan na it's an opportunity to learn, no? To learn something na mas papagyabungin ang iyong kaisipan. So, let's see what is additional messages. And this is, I told you, lessons, no? Talagang bibit-bitin mo talaga lahat yung mga bagay na natutunan mo. And this is something na transition. Ito yung magpapabago sa'yo. At kailangan pakawalan mo yung mga bagay, yung nakagisnan mo or nakagawian mong pag-iisip or toxic trait or drama, ego, pride, alisin mo yan. No, sa mundong ito, kailangan mo ng mas tutukan yung sarili mo, no?
ito yung panahon at pagkakataon. Ngayon, 2025, baguhin mo na yung mga pagkakamali at kabiguan o yung mga naging silbing kabiguan mo sa nakaraan, no? Kailangan mo na ito, 2025, linisin mo na, no? Yung sarili mo. There is something to stop. Putulin, alisin, hintuin, tigilan, no? And this is something, your life is a canvas. There is a manifestation, being creative, no? Kumbaga, kailangan palawakin mo yung utak mo. Paano mo mapapaganda ang sitwasyon mo? Paano mo papagyabungin ng finances and love life and career mo? Paano? Yung kailangan. Mag-isip ka ng mga panibagong idea or solutions, no? Hindi mag-isip ka ng problema. Ganon. For Jesus' loving quote said, according to your faith be into you. See? Depende sa pananampalataya at tiwala mo. Kaya ka nag-iisip ng problema kasi hindi ka nagtitiwala sa ating pong may kapal. Kailangan mong pakawalan yon, no? Kung alam mo sa sarili mo na ipagkakaloob to yung mga bagay na to, alam mo sa sarili mo wala kang ginawang mali at wala kang ginawang wala kang tinapakan tao, no? At alam mong magiging maganda ang kahihinat na ginagawa mo, magiging maganda yan, no? Kasi, kumbaga kung naniniwala ka sa taasan, naniniwala ka sa ating pong may kapal na God is provide, no? God will provide, ibibigay niya talaga. So, let's see what is an angel's number. Diba? So, let's see what is additional messages. For an angel's number, 13-13-4, starting fresh. O magkakaroon ka ng panibagong eksena, panibagong simula. Step out of your comfort zone. Oh, di ba? Sinasabi dito, you are about to create something meaningful. All your skills and talent will bring you as potential profits. Build up your confidence and trust in your decision. So see, sa iyo di ba? Ikaw yung magpapabago ng mundo mo, ikaw magpapabago ng landasin mo. Kung magtitiwala ka sa sarili mo at magtitiwala ka sa pong may kapal, magtatagumpay ka. Ganon. Kung baga alam mo sa sarili mong excuse me. Alam mo sa sarili mong kumbaga wala kang tinatapakan tao, di ba? Positive ka lang, ganon. Good vibes lang. Magiging maganda ikot ang kapalaran sa'yo. Huwag mong binabase ang kaligayahan sa ibang tao o sa ibang bagay. Kailangan maging maligaya ka sa kung ano man ang meron ka. No? So let's see what is the messages of life. Represent together in the light. I give thanks for all who enter my life. I understand we are all exactly who and where are supposed to be. And who everyone contributes to each other personal growth. Every reaction someone's draws for me is a gift from their soul to mine, meant to help me free me from my inner conflict. Today, by focusing on my own development rather than on others' flaws, I become one the divine. Diba? Mahalin mo yung pangit sa'yo. Mahalin mo yung pangit nila. Ganon. Hindi ko sinabi pangit sila. Mahalin mo kung ano man yung mga bagay na, diba, na meron ka. Bali mo yung mga bagay na nasa paligid mo hanggat hawak-hawak mo pa. Diba? Hindi mo kailangan bumase sa kaligayahan ng iba na para lang maging maligaya ka. Maging maligaya ka sa kung ano man yung mga bagay na pinanghahawakan mo at magbibigay sa iyo ng ikapapanalo mo. So guys, this is pasilip, pasabog, bulabog, no? Ngayong 2025. So guys, this is pasabog, no, for 2025 from the sign of Sagittarius. So, Sagi, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. I see you in the next video. Bye-bye! And babush!